kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Israel, isa sa mga bansang kinakakatakutan kapag sila ang iyong naging kalaban dahil hindi ito nagbibiro sa kanilang mga sinasabi. Talagang ginagawa nila ang kung anumang salita na kanilang papakawalan kahit na pinapalibutan na sila ng mga bansang may galit sa kanila. Pero hindi nila magawang basta-basta na lang na atakihin ito dahil minsan na nilang sinubukan ito at talagang nagbayad sila ng matinding pagkatalo. Resulta ng kanilang pag-atake, kaliwat ka ng mga grupong suportado ng malalaking bansa katulad ng Iran, Iraq at Syria ang bumibira sa Israel, pero palagi na lang sila ang napupulbos dahil sa mahigit 10 beses na mas doble ang ginagawang ganti ng Israel sa kanila. Sa katunayan, halos maubos na ang mga lider ng grupong Hamas at Hezbollah bunga ng paglikida sa kanila ng Israel. Pero ganun pa man, ay patuloy pa ring pumapalag ang mga grupong ito kahit na kulang ang kanilang kapasidad para talunin ang mga Hudyo. Sa kasagsagan ng pag-atake ng Israel sa Gaza ay may isang grupong nagbigay ng babala sa mga Hudyo na dapat na nilang itigil ito dahil kung hindi ay gagalaw na sila para kontrahin ang Israel. Ito ay ang grupong Houthi. Sila ang kinakakatakutan sa Red Sea, hindi lang ng mga sibilyang barko na dumadaan doon, kundi pati na rin ang puwersa ng Estados Unidos. Ilang drones na ng US Air Force ang napabagsak ng Houthi sa Red Sea, kaya hindi sila basta-basta lang na isawalang bahala dahil meron din silang malalakas na missile mula sa Iran na kanilang ginagamit para pang target sa mga kinukonsidera nilang kalaban. May 4, 2025, nagulat hindi lang ang Israel kundi pati na rin ang ibang bansa nang biglang mapabalita na may missile na bumagsak sa mismong loob ng perimeter ng Ben Gurion Airport sa Tel Aviv. Kahit na wala namang gusaling tinamaan o runway ng airport, pero nag-iwan ito ng isang napakalaking crater. Kaagad na matapang na inako ng Houthi ang nangyari dahil isa lang daw itong ganti sa ginagawa ng Israel sa Gaza. 6 katao ang napabalitang nasaktan pero light to moderate lang ang mga sugat na kanilang natamo. Ayon sa military ng Israel, ilang beses rin daw nilang sinubukang ma-intercept ang pinakawalang missile ng Houthi bago pa man ito bumagsak. Pero hindi daw nila ito nagawa, rason para malusutan sila. Dagdag pa ng military ng Israel na makailang beses na rin palang nagpakawala ng missile sa Yemen ang grupong Houthi. Target ang Israel pero hindi naman ito nakalusot dahil sa matinding air defense system ng mga Hudyo. Tumigil rin pansamantala ang mga Houthi sa pag-target sa Israel noong nagkaraan ng 2 buwang ceasefire sa Gaza. Pero nagbanta na naman ito muli noong buwan ng Marso. Kaagad na nagpalabas ng statement ng Defense Minister ng Israel na si Israel Katz. Ayon sa kanya, ang kahit na sino mang tatargetin ng Israel ay umasang tatanggap ng ganti mula sa mga Hudyo ng 7 beses na mas malakas kesa kanilang pinakawalan. Siguradong hindi lang ito mahuhulog sa wala dahil talagang may kalalagyan ng grupong Houthi sa mga Hudyo dahil sa kanilang ginawa. Kung dati-rati ay mga Amerikano lang ang bumibira ng airstrike sa Yemen, ngayon ay paniguradong asahan na ng mga rebelde ang drone at fighter jets ng mga Hudyo na magbabagsak ng malalakas na armas sa kanila. Ang tanong, hanggang kailan kaya ang itatagal ng mga rebeldeng Houthi sa gagawing pagpulbos sa kanila ng bansang Israel? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.